Sa isang baryong hindi mo mahahanap sa mapa, laging tinatakpan ng ulap, laging basa ang lupa kahit walang ulan. May isang batang babae na nagngangalang Maria. Tahimik, maputla, laging nakasuot ng puting bestida na tila hindi kailanman nadudumihan. Pero hindi siya ordinaryong bata. Hindi siya naglalaro. Hindi siya umiiyak. At ang kanyang mga mata, parang balon na walang ilaw sa ilalim. Lumaki si Maria sa ilalim ng lumang simbahan. Hindi siya pinanganak sa ospital. Hindi rin siya bininyagan. Sa halip, isinilang siya sa gabi ng bagyo, habang ang lahat ng kandila sa baryo ay sabay-sabay na namatay. Ang kanyang ina, isang babaeng halos hindi lumalabas ng bahay, ay namatay matapos siyang iluwal. At mula noon, si Maria ay nalagaan ng kanyang lola. Si Aling Lina, isang albularyang kinatatakutan at iginagalang. Ang bahay nila ay puno ng lumang orasyon, tuyong halaman at mga bote ng dugo ng manok. Sa loob ng bahay, bawal ang salamin. At sa tuwing sasapit ang 2:00 ng madaling araw, naririnig ang mga yabag mula sa kisame. Pagdating ni Maria sa edad na 10, nagsimula ang mga insidente. Isang batang lalaki ang natagpo ang patay sa likod ng paaralan. May mga uling na marka sa kanyang likod, parang sinulat ng apoy. Kinabukasan, ang kanyang guro ay bigla na lang nawalan ng boses habang nagtuturo at hindi na muling nakapagsalita. Ang tanging koneksyon? Pareho silang nagsalita kay Maria ng, "Bruha!" Hindi na pinapasok si Maria sa paaralan. Hindi na rin siya lumalabas. Pero tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may nakakakita sa kanya sa may ilog. Nakatayo, nakatingin sa tubig at tila may kinakausap. Walang nakakalapit sa kanya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lamig na bumabalot sa paligid tuwing siya'y naroroon. Parang nahihigop ang hangin, parang humihinto ang oras. May isang gabi, isang grupo ng kabataan ang naglaro ng Spirit of the Glass sa bakanteng silid-aralan. Isa sa kanila si Elena. Tinanong, "May masamang espiritu ba dito sa baryo?" Tumakbo ang baso sa letrang M. A R I A. Tumawa lang sila. Pero pag uwi ni Elena, hindi na siya nakatulog. Kinabukasan,
Natagpuan siyang nakatayo sa bubong ng kanilang bahay. Nakangiti. Bago siya tumalon. Pagkatapos ng insidenteng iyon, may nakapansing may nagbago kay Maria. Mas matagal na siyang nakatitig sa isang bagay. Mas malalim ang kanyang hininga. At minsan, may nasasampit siyang hindi maintindihan, salitang matanda na parang Latin, pero hindi eksakto. Si Aling Lina ay palaging nakabantay. Pero isang araw, bigla siyang nawala. Naiwan lang ang kanyang sombrero at ang kanyang salamin na may lamat sa gitna. Ang balita, natagpuan siyang nakalublob sa balon sa likod ng bahay. Patay. Pero may ngiting nakaukit sa kanyang labi. Mula noon, si Maria na lang ang naiwan sa bahay. Hindi na lumalabas. Pero gabi-gabi, may batang nawawala. Laging may bakas ng puting paa sa may damuhan. Laging may kandilang biglang namamatay. At sa bawat pagkawala, may sulat na natatagpuan sa pintuan ng simbahan. Ang sumpa ay kabayaran. Sa gabi ng kanyang 14 na kaarawan, umulan ng itim na hamog. Ang mga bubong ay nabalutan ng putik at sa gitna ng plaza may batang babae na nakatayo. Puting bestida, duguan ng mga kamay, at may hawak na sirang manika. Lumingin siya sa mga taong nanonood at tumawa. Isang tawa na tila hindi niya sarili. Isang tawang tumagos sa lupa. At mula sa kanyang labi ay lumabas sa mga salitang, "Hindi ako sinumpa. Ako ang sumpa." mula noon, hindi na siya nakita pa. Pero tuwing gabi ng kapilugan ng buwan, may naririnig ang mga tao sa may ilog. Boses ng batang tumatawag. Halika, maglaro tayo. Hello guys, if you like this podcast, new episode every week. Subscribe to Sumpa ni Maria on YouTube and TikTok. Follow for chilling episodes of true dark feminine horror.
Hindi lahat ng tirahan ay tahanan at may mga espasyo na kahit walang tao ay hindi kailanman bakante. Ito ang kwento ng isang murang condo unit at ng sumpang naninirahan sa loob nito. Sina Miguel at Joanna ay bagong kasal. Parehong nagtatrabaho sa isang BPO company sa Eastwood. Sa hirap ng ekonomiya, sinunggaban nila ang alok ng murang unit sa isang lumang kondominium sa Quezon City. Unit 308. Sa unang gabi pa lang, may kakaiba nang nangyari. Habang nag-aayos si Joanna ng gamit, narinig niya ang mahina at putol-putol na pagkanta mula sa banyo. Akala niya si Miguel ang nagbibiro, pero paglingon niya, tulog na ito sa sofa. Inisip niyang baka pagod lang siya, pero sa mga sumunod na gabi, hindi na lang basta kanta ang narinig niya. Gabi-gabi, eksaktong 2:00, may marahang pagkatok sa pintuan ng banyo. Minsan mahina, minsan parang may galit. Ngunit tuwing sisilipin nila, walang tao. Isang madaling araw, nang subukang isara ni Joanna ang bintana ng CR, bigla itong bumukas ulit. At sa salamin, sa hamog, may lumitaw na sulat. Tumingin ka sa likod mo. Nag-usisa si Miguel sa matandang janitor. Doon niya nalaman ang kwento ng dating nakatira sa unit. Si Maria, isang nurse na gabi ang chef. Tahimik, mag-isa. Ngunit 7 taon na ang makalilipas. Natagpuan ang bangkay niya sa loob ng unit. Wala nang buhay. Nakabitin sa loob ng banyo. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagbabago ang ugali ni Joanna. Hindi na siya makatulog. Laging wala sa sarili. Parang laging may kausap kahit mag-isa. Isang hating gabi, nakita siya ni Miguel na nakaupo sa sahig ng banyo. Umiiyak. Nang tanungin niya kung bakit, ang sagot ni Joanna. Sabi niya, siya raw dapat ang nandito. Hindi raw ako karapat-dapat. Gabi ng Huwebes, tuluyang nagpakita ang presensya. Habang natutulog si Miguel, biglang bumukas ang pinto. Sa loob ng banyo, narinig niya ang paghampas ng shower curtain. Kinaumagahan, wala nang pag-aalinlangan. Umalis sina Miguel at Joanna, hindi na sila lumingon. Iniwan nila ang susi sa ilalim ng pinto ng admin office.
May sulat. Hindi na po kami makakatagal, pasensya na. Hindi po kami ang para sa unit na ito. Hindi lahat ng tirahan ay ligtas at minsan ang mga dingding ay may kakayahang magsalita. Ang mga alaala ng lugar ay nananatili, lalo na kung puno ito ng sakit, galit at sigaw na hindi narinig. Sa murang halaga, may kapalit. Sa tahimik na paligid, may lihim. Sa bawat kwarto na walang kwento, baka ikaw ang isusunod. Kaya bago ka tumira sa bagong lugar, magtanong. Dahil minsan, ang bahay mo ay bahay rin ng iba. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa Sumpa ni Maria. Bawat linggo, isang bagong kwento ng dilim, sumpa at kababalaghan. Hanggang sa muli, at tandaan, sa bawat sulok ng gabi, may Maria na nagmamasid. Maligayang pagbalik sa Sumpa ni Maria, isang podcast kung saan ang kagandahan ay may kasamang panganib at ang misteryo ay may kasamang sumpa. Isang munting paalala, ang mga kwento dito ay katang-isip, ngunit kung minsan, ang katang-isip ay may ugat sa katotohanan. Handa ka na bang pakinggan ang kasunod na sumpa? Sa episode na ito, sabayan si Maria sa isang modernong lungsod. Sa gitna ng mga kondo, ilaw at social media, kung saan ang mga multo ay hindi lamang sa lumang bahay nagpaparamdam. Ito ang salamin sa Condo Unit 6B. Sa isang mataas na gusali sa Pasay City, may isang condominium building na bagong tayo. Moderno, malinis, at tila walang bahid ng kasaysayan o kalumaan. Isa sa mga unang nanirahan dito ay si Lara, isang content creator na sumikat sa social media dahil sa kanyang mga makeup tutorials at lifestyle vlogs. Nagdesisyon siyang lumipat mag-isa sa Unit 6B, isang studio unit na may malaking salamin sa gilid ng kama. Hindi niya alam na ang salaming ito ay hindi karaniwang dekorasyon. Noong unang gabi ni Lara sa kanyang bagong kondo, nag-vlog siya.
Hey guys! Bagong simula, may new condo, fresh start. Ngunit habang siya ay nag-e-edit ng kanyang video kinagabihan, napansin niyang may kakaiba sa kanyang footage. Sa salamin sa background, may isang babae. Hindi siya. Mas maputla, mas matangkad, at hindi ito gumagalaw. Kinabukasan, dinedma ni Lara ang nakita. Siguro raw video glitch lang. Ngunit gabi-gabi, nakakaramdam siya ng mabigat na presensya habang natutulog. Tuwing 3:00 ng madaling araw, nag-activate ang motion sensor ng kanyang camera kahit wala siyang ginagawa. At palaging nakatutok ang frame sa salamin. Hanggang sa isang gabi, hindi na siya nakatiis. Nilapitan niya ang salamin. Sa likod ng kanyang refleksyon, may babaeng nakatingin. Mapurol ang mga mata, punit ang labi, at pabulong itong nagsalita. Ibalik mo ang salamin. Hindi ito para sa'yo. Dahil sa takot, nag-research si Lara. Nalaman niya mula sa matandang caretaker ng building na ang salamin na nasa Unit 6B ay hindi bago. Ito raw ay galing pa sa lumang mansyon na dating nakatayo sa kinatatayuan ng building. At sa salaming iyon, huling nakita si Maria Santillan, isang babae noong dekada 60 na sinasabing nagpatiwakal dahil sa pagkakanulo ng kanyang nobyo. Ngunit, ang bangkay ni Maria ay hindi kailanman natagpuan. Sabi ng mga matatanda, nasa loob pa rin daw siya ng salamin. Naghahanap ng kapalit. Isang gabi habang nagla-live si Lara, hindi siya nakagalaw. Ang kanyang audience ay nagsimulang mag-comment. May babae sa likod mo! Lara, hindi ikaw ang nasa salamin! At biglang, natigil ang live stream. Kinabukasan, wala na si Lara. Ang condo unit ay nakalak mula sa loob. Ngunit sa salamin, kung titigan mo ng mabuti, makikita mo siya. Nakatingin, humihingi ng tulong. Ilang buwan ang lumipas, binenta muli ang Unit 6B. Isang bagong tenant ang lumipat. Isang lalaking gamer na gusto ng privacy. Tinakpan niya ang salamin. Pero gabi-gabi, naririnig niyang may humahagik-hik. At minsan, kahit wala siyang ilaw, may anino pa rin sa salamin. Nakamasid, naghihintay.
Sa modernong panahon, may mga bagay pa rin hindi kayang ipaliwanag ng teknolohiya. Sa gitna ng vlogging, likes at views, huwag nating kalimutan ang hangganan ng realidad at espiritu. Ang bawat lumang bagay ay may kwento, at hindi lahat ng kwento ay dapat isiwalat. Ang salamin ay refleksyon ng ating sarili. Pero paano kung hindi na ikaw ang nakikita mo? New episodes every week. Subscribe to Sumpa ni Maria sa YouTube at TikTok. Kung gusto mong marinig pa ang mga kwento ng dilim, manatili ka sa anino. Hanggang sa muli, ito ang Sumpa ni Maria. Sa bawat sulok ng ating mundo, may mga kwentong hindi dapat gambalain. Sa bawat gabi, may sumpang sumasabay sa hangin. At sa bawat kwento ng kadiliman, may isang Maria na nagmamasid. Sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Quezon, nakatayo ang isang lumang bahay. Nasa paanan ito ng isang dambuhalang puno ng balete. Sa tagal ng panahon, iniwasan na ito ng mga tao. Isang alamat ang bumabalot dito. Ang bahay raw ay hindi bakante. May bantay at hindi ito basta bahay, kundi isang bitag para sa kaluluwa. Pagod sa ingay at gulo ng Maynila, umuwi si Nina sa kanilang probinsya. Isa siyang dalagang nasa mid-20s, matalino, tahimik, at may mapagmasid na mga mata. Matapos ang ilang taon sa syudad bilang interior designer, tila ba naubos ang kanyang enerhiya. Burnout ika nga nila. Kaya naisipan niyang bumalik muna sa kanilang bayan, kung saan tahimik, presko ang hangin, at tila mas mabagal ang ikot ng mundo. Hindi siya natuloy sa bahay ng kanyang mga magulang sa bayan. Sa halip, pinili niyang tumira pansamantala sa isang lumang bahay na minana pa ng kanilang pamilya mula sa kanyang yumaong lola. Isang malaking bahay na matatagpuan sa dulo ng isang masukal na daan. Ang bahay ay matagal nang walang nakatira. Sarado ang mga bintana at ang bubong ay may ilang bahagi ng kalawangin. May amoy na halong alikabok at kahapon sa bawat sulok. Ngunit sa kabila ng pagiging luma at abandonado, may kakaibang akit ito kay Nina. Parang tinatawag siya pabalik. Pagkapasok niya, agad niyang naramdaman ang bigat ng paligid. Tahimik, masyadong tahimik.
Naririnig lang niya ang paglagapak ng kanyang hakbang sa kahoy na sahig at ang pag-ihip ng hangin mula sa mga siwang ng bintana. Napaisip siya kung bakit tila walang naglakas loob manatili sa bahay. Sabi ng ilan, may masamang espiritu raw na nananahan doon. Kwento ng matatanda, maraming gabi raw na may naririnig silang umiiyak o biglang humahampas ang mga bintana kahit walang hangin. Ngunit si Nina, isang modernong babae, ay hindi naniniwala. Para sa kanya, ito'y perpektong lugar para magpahinga, magmuni-muni, at humanap muli ng inspirasyon. Subalit habang lumilipas ang mga araw, may mga bagay na nagsimulang magbago. Habang nagbabasa ng lumang diary ng kanyang lola, biglang bumukas ang radyo. Isang antigong radyo na sa pagkakaalala niya hindi na gumana pa mula pa noong siya'y bata. Ang tugtog pamilyar, ang paborito ng kanyang lola. Ngunit ang lamig na naramdaman niya ay hindi galing sa hangin. Parang may dumaan sa kanyang likuran. Sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Sa kanyang panaginip, may isang babaeng umiiyak. Suot ang isang lumang saya at nakatayo sa tabi ng bintana ng bahay. Paulit-ulit ang panaginip. Paulit-ulit ang iyak. Habang lumalalim ang gabi, may isang tinig. Umalis ka. Paulit-ulit, mula sa kisame, sa ilalim ng kama, sa loob ng mga dingding. Sa pagkataranta, binuksan ni Nina ang flashlight ng cellphone niya. Ngunit sa bawat kanto ng kanyang tinututukan, may aninong sumusulpot. Hindi diretso, kundi parang sumasabay lang sa kanyang kilos. Sa ikatlong gabi, nagpakita na ito. Ang bantay ng balete. Isang babaeng maputlang maputla. Ang buhok ay mahaba at basang parang galing sa hukay. Walang puti ang mata, puro itim. Ang katawan parang usok na kumikilos na parang tao. Hindi ito multo. Isa itong tagapagbantay. Hindi ka dapat nandito. Ang bahay na ito hindi para sa mga buhay. Nagising si Nina sa matinding paghinga. Pawis na pawis, nanginginig. Ngunit sa kanyang paglingon sa mesa sa tabi ng kama, may sariwang rosas. Walang ibang tao sa bahay at hindi siya bumaba para kumuha. Nagsimula na siyang magtanong, bakit ganon? Bakit siya? Doon nagpakita si Maria. Ako si Maria. Ako ang tagapagligtas. Ngunit hindi kita maililigtas hanggat hindi mo binubunot ang ugat ng kasamaan sa bahay na ito.
Ipinakita niya kay Nina ang nakaraan. Isang babaeng naging desperado sa pag-ibig. Ikinulong ang kaluluwa ng asawa sa altar. Gumamit ng orasyon, kulam at itim na kandila. Ang bahay ay naging bitag ng mga kaluluwang dumaan. Mula noon, lahat ng bisitang natulog doon, hindi na nakalabas ng buhay. Inutusan ni Maria si Nina na sunugin ang altar sa ikalawang palapag. Doon, sa pinakasentro ng bahay, ang sinapupunan ng sumpa. Sa kanyang pagdating, hindi siya handa sa kanyang nakita. Larawan niya mismo, nakapwesto sa altar. Katabi ng mga larawan ng ibang biktima. Lahat patay. Buhos, posporo, apoy. Umiiyak ang bahay. Umiikot ang paligid. Humiyaw ang lahat ng dingding. Lumabas patakbo si Nina. Umiiyak. Halos di na niya maramdaman ang sariling katawan. Puno ng gasgas ang mga braso at binti. Nanginginig sa lamig at takot. Ang kanyang hininga, mabigat at putol-putol. Tila bawat paghinga ay laban sa mismong bigat ng sumpa na ilang araw na niyang pinasan. Sa paanan ng punong balete, napaluhod siya. Lumuluhang parang batang nawalan ng lahat. Paglingon niya sa likuran, wala na ang bahay. Walang bubong, walang pader, walang bakas ng hagdanang umakyat sa altar ng kasamaan. Ang lupa ay nabalot ng makapal na abo, itim. Para bang sumabog ang galit ng 5 dekadang kinimkim sa loob ng bahay na iyon. At sa gitna ng mga abo, may naiwan. Isang bagay na tila hindi nasunog. Isang lumang rosaryo. Kulay itim. Ngunit ang krus ay pilit na nagniningning. Parang tanging alaala ng liwanag sa gitna ng dilim. Hawak ni Nina ang rosaryo. Pinikit ang mata. Isang panalangin hindi para sa sarili, kundi para sa lahat ng kaluluwang naroroon. Pero si Maria, wala na rin. Hindi niya alam kung totoo ba ang lahat ng nangyari o panaginip lang ba ito ng isang pagod na isipan. Ngunit totoo ang luha, totoo ang sugat, at totoo ang katahimikang naiwan. Sa wakas, nakalabas siya. Buhay. Ngunit hindi na siya ang dating Nina. Sa bawat desisyon, pakinggan ang babala ng matatanda. Ang mundo natin ay hindi lang gawa sa semento at teknolohiya. May mga pader na gawa sa galit, dasal at sumpa. Sa mundong puno ng hiwaga, tandaan mong hindi lahat ng tahanan ay tahanan ng buhay. Huwag mo